Hello guys! Welcome back to Talk and Tell America. 2 weeks yata akong hindi nakapag-upload kasi busy ako masyado. Nag-ano kasi dito sa amin, nag-storm. So, ngayon, okay, ngayon nag-take lang talaga ako ng few minutes kasi ilagay ko lang dito ang aking opinion about Ruben Padilla. Nakikinig kasi naman talaga ako sa news sa Philippines. So, ang gusto kasi ni Ruben Padilla ngayon na ibaban ang Facebook sa Philippines. So, ngayon, disagree ako dyan. Unang-una, marami akong agreed sa mga sinasabi ni Ruben Padilla. Pero itong sinabi niyang ibaban daw niya ang Facebook sa Philippines, parang doubt ako dyan, like 50-50 agree, 50-50 disagree. Pero in overall talaga, kung tanungin niyo ako, disagree talaga ako. Kahit nandito ako sa Amerika, pero disagree pa rin ako ni Robin nga kung ibaba niya ang Facebook sa Philippines. Unang-una, kung talagang ibaba niya ang Facebook sa Philippines, maraming maapektuhan na mga taong bayan na kumikita sa Facebook. Sa hindi pa nakakaalam, maraming nagbagong buhay o nabago ang buhay sa Facebook when it comes to economic. Maraming nagbabagong buhay na mga Filipino. Bakit? Ang dami ng nagbablog or nagmake ng reels or na-monetize sa Facebook. Yung mga taong na-monetize sa Facebook, sigurado naman talagang maraming kita sila every month. Kasi ang Facebook, nagsweldo yan every month. Okay? Ngayon, kung ibaban ni Ruben Padilla ang Facebook, marami namang babalik na naman ang mga taong naghihirap. Lalong-lalo na yung mga nasa probinsya nga, ang inaasahan talaga na ma-improve ang kanilang pamumuhay or buhay ay yung pag-upload ng mga videos o whatever sa Facebook. Kasi sa hindi pa nakakaalam, ang Facebook, there is so many ways to earn money in Facebook. Okay? So there is talaga, marami talagang maapektuhan kung sakasakaling ibaban ito ni Ruben Padilla. Ngayon, bakit ako talagang hugely disagree? Even though I like Ruben proposal most of the time, pero itong Facebook, disagree ako dahil iniisip ko talaga yung mga taong mahihirap nasa probinsya nga, nakikita ko malaki ang kita nila sa Facebook. Yung iba nga nakapagtayo ng bahay. Yung iba, yung mga pamumuhay nila ay nag-i-improve. Meron na silang mga makabili na sila ng pangingisda, yung gamit sa pangingisda, yung mga sa farming, nagsari-sari store sila. Ang dami talagang nai-improve na buhay because of the Facebook. Maraming kumita ng pera sa Facebook, especially yung mga tinatawag nating na-monetize na sa Facebook. So ngayon, ang aking iniisip dito, my point right now is the economic, the earning money to help people who are the bloggers, who are the in social media influencers, who earn a lot of money. So are so many people already who are in Facebook that earn a lot of money. For example, yung regular lang ha, hindi yung mga celebrity. I'm gonna talk about regular person like in the province, like the bakla, yung si bakla, yung
vernacular, yung sari-sari store lang yung tinda niya, di ba? So, pinapakita yun, yung mga katas daw niya sa paghihirap doon sa Facebook. So, maraming improvement siya. Wala, na-improve na talaga siya. Ang ganda na ng bahay niya ngayon. Ngayon, lately, parang nasa celebrity na siya, parang sumasali na siya sa mga celebrity industry ngayon kasi nakikita ko na siya kasama na yung mga celebrity, di ba? So baka mamaya ma-artista na rin yan. So na-discover lang din siya sa Facebook, okay? So ngayon, ito pa yung isang vlogger nga taga-probinsya. Ang hirap nila, mahirap na mahirap, tapos yun, na-monetize ang laki ng sweldo niya sa Facebook, nakabili na ng bahay, nakaprovide na siya sa kanyang pamilya, tapos nakapabigay. Tapos marami ding mga influencer dyan tulad ni Ivana Alawi, di ba? Ang laki ng sweldo ni Ivana sa social media and also sa Facebook, di ba? So maraming natutulungan talaga ang Facebook, okay? So, a huge family in the Philippines have had or have Facebook, and yung mostly dyan ay monetize. Once monetize ka sa Facebook, absolutely you will earn money. Now let's go to Robin Padilla's point of view. Bakit gusto niyang ibaban? Kasi doon nakikita niya yung mga nangyayari ngayon sa Pinas, yung mga bata nagiging criminal, nagiging hyper dahil daw yan sa Facebook na napapanood. Yes, some are truth, some are not. Kasi marami talagang nakikita din natin sa Facebook ng mga violent, di ba? Pero yung ngayon, makukontrol lang yan. Pwede naman yung ikukontrol sa Facebook. It doesn't have to be banned. Do you know what I mean? Merong ways na yung mga young people cannot enter the Facebook. Bawal sila talagang users. Pwede naman siguro yan. Pwede naman siguro talaga yan na yung mga younger people, hindi sila maka-open ng Facebook. Hingian ng ID, something like that. You know what I mean? Like, there has to be some ways. Ngayon, tapos, in all kasi, yung sa kay Robin kasi, hindi naman lahat yung mga batang natitigas sa ulo nga nakita nila sa Facebook lahat. Hindi naman, maraming hindi naman lahat nakikita doon sa Facebook ang kasamaan ng nagiging bad influence. Maraming platform tulad ng TikTok, tulad ng Instagram, tulad ng is there YouTube? Of course, usually is a YouTube. So, ang dami, kung nandito ka sa social media, nandyan talaga yan, hindi yan maiwasan. Ang gagawin na lang, merong paraan dyan na yung mga younger people cannot be access for those social media that have violence or something. There has to be, kailangan nga, there has to be some ways nga it doesn't need to ban the Facebook. Hindi man lang Facebook ang makikita mo nga maraming violente dyan or nagbigay ng bad influence. Madami dyan eh. Bakit Facebook pa? Talaga pinag-initan. So, ayaw ko man lang talaga kasi iniisip ko ang dami-daming mga Filipino nga nag-earning sa Facebook. Ngayon kung ibaban nyo ang Facebook sa Philippines, which is hindi na talaga maka-access ang mga tao. Sayang naman yung mga Pinoy nga nandyan sa Pinas nga nagkaroon ng income na malaki. Yan na ang dahilan nga na-improve ang buhay nila tulad nung yung badyaw na babae, di ba? Marami talaga na na-improve. Tapos mawawala ang earnings nila dahil wala ng Facebook, hindi na sila maka-access. Tapos yung mga followers nila, ang dami-dami na. Nag-earn talaga sila ng money. Bakit? Idadamay lahat nung gumawa ng kabutihan,
asa gumawa ng katarantaduhan. So ngayon, wag nating idama yung gumawa ng kabutihan. Marami ang gumawa ng kabutihan, okay? Maraming gumawa ng kabutihan. They're working hard to earn money in their Facebook. Facebook has a really very strict rules, okay? So it doesn't have to be banned. Just find a way nga hindi maka-access ang mga younger people, which is like age control, like control. Iko-control natin yung mga young people. Meron yan talaga, as in. So ngayon, Robin Padilla, I really agree most of your agenda, but this Facebook na you want to ban the Facebook, I think I will not agree for that. I will disagree. I'm opposed for that because I was thinking that there is a lot of Filipino that earning a lots of money. Let's say a lots of money because this is a dollar, and then change to a Filipino money, pesos. It's really big. So wag nyong sayangin ang opportunity na binigay ng dollars to peso Filipino. Wag nyong sayangin ang opportunity sa lahat ng mga Filipino na magka-earn ng dollar that they will change their life. That they don't need to come here in the US to earn a dollar. All they have to do, just go and earn dollar in social media. Facebook. Okay? So, marami talagang maapektuhan, Robin. Iisipin nyo lang talaga. Sabi ko nga, I really agree most of your agenda. But this time, this Facebook, trying to ban the Facebook in the Philippines, I kinda really opposed for that. Because I'm thinking about a lot of Filipino who earn a lots of money already in Facebook and then counting they're still earning. And it changed their life for the better. And then it's just like that, you're gonna ruin it. So kawawa naman yung mga taong mawalan na ng pag-asa. Itong mga taong ito, they work hard, lumaban sila ng patas. Bakit sila madadamay lang dahil itong mga batang ito ang titigas ng ulo, pinaparal ng nanay, nagbubulakbol, ayun, nagiging barumbado, nagiging kriminal. There has to be some ways to discipline these young people, okay? Not just grab all this platform that many of the Filipinos are trying to earn the money from there, okay? So really Robin Padilla, pag-isipan nyo kasi marami talagang maapektuhan, okay? Bye-bye!